Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pitsa 14 sa buwan sa Marso 2024. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Ako sab si Randy Gorion. May buntag cons. Thank you. Thank you Landa. Good morning. Good morning unya. Siya akong kauban karon kay ako ang partner nga si Sir Manny de los Santos Rabakal, dili pa siya 100%. So, good morning nimo diha Sir Manny, and I hope you feel better soon. Correct. Oo, unya uban nimi sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, unya sama sa naandan ato dayon ipadangat kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, conservation urge to water shortage worsens. Sa Sunstar Super Balita, nakatug mitipas na bangga patay. Sa The Freeman, MCWDI's desalination, 30 million liters lost to dry spell. Samtang sa Banat News, 4 anyos ang biktima gihilabtan sa uyuan. Sa Philippine Daily Inquirer, bill to put SMNI off-air passed on second reading. Samtang sa The Philippine Star, House approves economic chacha. Sa Manila Bulletin, Marcos secures $4 billion trade deals in Germany. Ug sa Tempo, man kills daughter, self. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Mubalik mi kurang taud-taud ug sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News Team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga na alarma na ang Metropolitan Cebu Water District kung MCWD sa padayong pagkunhod sa level sa tubig sa mga dam nga maoy usa sa labing dako nga tinubdan sa tubig sa Metro Cebu. Kinilabi na sa Haklupan Dam sa Dakbayan sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Sherry Zamay-Uy. MCWD na alarma na sa padayon nga pagkunod sa level sa tubig sa mga dama sa Sugbo nga maoy tinubdan sa ilang supply sa tubig. Matod ni MCWD Chairman Attorney Joey Daluz nga base sa ilang monitoring sa water production sa Klupan Dam nga maoy labing dako nga tinubdan sa tubig ana kini karon sa 272 million liters per day nga ilang i-distribute gikan sa regular nga 310 million liters per day. Sa gihimong inspeksyon sa mga opisyale sa MCWD karong adlaw, nakita na sa sapa nga naghinay-hinay na og kauga ang surface water samtang nagpalibot nga sapa sa dam na uga na usab og wala na joy tubig nga makita. Sa habig sa Lusaran Dam, makapang-apod-apod na lang og 20 to 21 million liters matag adlaw gikan sa naandan nga 30 million liters per day. Apan ang nikunod pag-ayo og hapit katunga, mao ang Buisan Dama nga gikan sa 6 million liters per day, ana lang kini sa 4 million liters per day ang ma-distribute. Area sa atong mga facility like din sa Klupan, production din supposedly 30 million liters, but karon 20 million liters na lang ang atong production because kung makita ninyo diha na makita na natong atong mga yuta diha ni nanaog na gyud ang tubig, no? Ni hubas na. Ang Lusaran production nato which has 30 million liters per day, karon 20 na lang sad, no? 20 to 21, no? So dako gyud kayo ang pag-ubos because of the drought. Kung sa maong pagkunod sa level sa tubig sa mga dama, migo kini ngadto sa 15 to 20% nga household service area nga menos ngadto sa wala na iagas sa ilang mga dapit ilabi na ang anaa sa mga elevated nga mga areas ug sentro sa syudad. Hinungdan nga dunay 8 ka mga water tanker ang kasamtangan nga mag-apod-apod og tubig ilabi na sa Dakbayan sa Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo. Actually, ang directly affected of the drought is the surface water, but it doesn't mean nga ang atong groundwater di sad ma-affected. Ma-affected gid gihapon siya, but dili lang noticeable kay ang effect is kanang slow and less kanang immediate, no? But over time sila gyud unta ang maapektahan kung dili gyud mo replenish ang rainwater. So atong hangyo ng atong konsumidor to store water and maybe practice kanang
conservation use of our valuable resources. Matod ni Co-Chairman Miguelito Pato nga isip panagang sa problema sa kakuwang sa tubig, gigatakda nga gamito nila ang desalination facility sa barangay Mambaling, Mandaue, Cordoba aron nga makahatag dugang tag 10 million liters per day sa mga dapit nga dili maabot sa kasamtangang water supply. Dugang niya nga adunay 35,000 ka service household ang matagan og tubig nga gikan sa desalination nga kinuha gikan sa tubig dagat. We just hope nga ang kaning among desalination plants will come online soon because as Chairman mentioned, what will come online on April is 30 million liters per day. But the capacities of this plant will be at maximum at 75 million liters per day. So in the immediate future, this can address whatever El Nino concerns that we'll have because year on year, we are constantly challenged by El Nino. Dili naman gina-doubt, no? So when this comes online, dili man siya affected kay saltwater man siya. Bisan pa man nga dunay laing pamaagi nga kuhaanan sa tubig, giawhag gyapon sa MCWD ang publiko nga magpundo og tubig ug dili mag-usik-usik ilabi na nga naa karon sa dry spell category ang Sugbo, kundi na naa kini nahimutang nga sa ikaduha nga category paingon na sa drought category nga mauna ang critical level. Sherry Zameuy, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu may pahimangno sa publiko nga planong mo bakasyon karong Semana Santa nga magbinantayon og siguraduon ang seguridad sa ilang mga bahay kini aron dili mabiktima sa pagpangawat o pagpanglungkap. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filarca. Andam na ang mga kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu alang sa pagbantay sa seguridad sa umaabot nga Semana Santa. Kini ang giangkon ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga human na ang ilang preparasyon para sa security plan. Apan bisan sa tinguhang mamintinar ang kahapsay og seguridad sa syudad, dili malikayan nga naagoy mga krimen nga lisod pugngan. Sama na lang sa pagpangawat ug pagpanglungkab sa mga kabalayan, ilabi na nga ang pipila magbakasyon sa maong higayon. Gipahimangnuan ni Police Lieutenant Colonel Torres ang katawhan nga dili mo kumpiyansa og siguraduon nga secured ang ilang mga kabalayan aron dili kani mabiktima sa pagpangawat o pagpanglungkab. Tungod kay bisan og naay mga kapulisan nga ipakatap apan kinahanglan gihapon ang kooperasyon sa katawhan. Manatang paymangno sa ato ang mga kaigsuonan sa Lapu-Lapu nga og mobakasyon manggali ang i-safety ginato atong balay kay sa part sa PNP among paningkamutan ang pag-crime sa crime prevention among patrolyahan pero naa mga instances nga dili ginato mabutangan tanang pulis sa tanang iskina. Mana nga to ay sa magbinantayon tao. Dugang abiso ni Police Lieutenant Colonel Torres nga mas maayong ibilin kini sa mga kasilinganan tungod kay ang maong higayon posible mahimong oportunidad para sa mga nagplanong mobuhat og krimen. Hindi na maugtangan kay once ang mga culprit na opportunity, mobuhat gina siya krimen o di ka kabantay. Kung itandi sa nilabay nga mga katuigan, ubos ra hinuon ang natala nga mga kaso batok sa pagpangawat sa syudad tungod kay matod ni Police Lieutenant Colonel Torres nga ang kadtong mga nasakpan tungod sa pagpangawat siguraduan gyud nga mapasakaan og kaso. Apan gibutyag usab niya nga naa pagihapoy mga kaso sa pagpanglungkab sa mga malls o sa mga shops. Crystal Joy Filarca, CCTN News. Sa laing bahin katungod sa paggamit og internet buot nga iamendar sa usa ka grupo uban sa papakig-alayon sa DOST-7. Consultative meeting gipahigayon dinhi sa Sugbo kabahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Tuyong mibisita dinhi sa Sugbo ang kadaggoan sa Foundation for Media Alternatives Incorporated o sa non-profit organization alang sa kadayalogo. Kabahin kini silang pag-amendar sa Philippine Declaration on Internet Rights and Principles nga una nang gilusad niadtong 2015. Maong nakig-alayon sila sa Central Visayas Information Sharing Network Foundation kun si Visnet og Department of Science and Technology 7 alang sa maong tinguha. Mato di FMA Project Lead Al Alegre nga buti lang iamendar ang maong deklarasyon tungod sa mga isyong nitumaw sa kalibutan sa internet. Sama na lang kini sa pagkuyanap sa fake news, cybersecurity diin apil na ang online scam, monopolya sa online world ug daghan pa. Because there are some very great things that are happening for the internet, but there are also very problematic things. We want some consensus as a national community.
to be able to do this. Nahimong partner ang Civisnet sa maong inisyatiba tungod kay mas giagadila ang kaayuhan sa katawhan nga tigamitan na karon sa internet. Sa nimong panaghisgot, natuki ang mga issue sama na lang sa violence nga nito mao online o pagkuyanap sa mga bakak gamit ang managlahing online platforms. In order that the internet will be maximized in its full use and will be used for on the positive side. So that's why we need to align with the Philippine Declaration 2.0. Technical side, Civisnet can help together with FMA. Suportado sa the DOST 7 Director Engineer Jesus Zamora Jr. ang inisyatiba sa FMA ug Civisnet. Suma pa niya nga kinahanglan luwas ang paggamit og internet ngadto sa kinabag-an gawas sa responsabilimos sa maong katungod. However, sa nagkadugay ang panahon, so many things have happened that daghan ang mga development that I think we need also to put some rules and regulations on how to use the internet properly. Gitambungan sa managlahing sektor gikan sa akadem, kagamhanan ug NGOs ang maong consultative meeting. Gikatakdang ilusad ang draft sa maong deklarasyon karong buwana isip pagsaulog sa ika-30 nga anibersaryo sa internet sa Pilipinas diin. Una na kining nahimugso dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagbadayon sa itong mga balita, gipaubos na sa state of calamity ang barangay Luog sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang duha ka mga anggulo ang gisubay karon sa kabubiruhan nga posibleng hinungdan sa maong sunog nga nakapikto sa duha ka mga sityo sa barangay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtigom kaganinang buntag ang mga opisyales sa Barangay Luog, Syudad sa Mandaue aron pag-aprobar sa resolusyon pagpaubos sa barangay sa state of calamity. Duha ka mga sityo ang naigo sa dakong sunog kagahapon sa udto nga mao ang UTB o Under the Bridge ug Bantayan sa Hari. Matud ni Kapitan Raul Kevin Flores Cabahog, gikinahanglan ang pagdeklarar sa state of calamity aron makagamit sa quick response fund sa barangay. As we all know, the CSWS program basta na ayuda na disaster 3 days lang yun na ang ilang pag-distribute kabaw na. Pero kabaw ko na if ever our means or constraints of the availability of funds of the barangay, for sure Mayor Jonas would always be there who will. Sa talaan sa City Social Welfare and Services kagabi, moabot na sa 516 ka pamilya o kapin 1,006 ka individual ang nawadan og Pinoy-anan. Kaganinang buntag, nibisita na ang mga staff sa CSWS sa fire scene aron pag-validate kung naapektaran bagyod sila sa sunog. Sanglit pakadawat man ang mga biktima og cash assistance. Samtang padayon paggisuta sa investigador sa Bureau of Fire and Protection sa Mandaue City ang hinungdan sa dakong sunog. Apan matod sa fire investigator nga si Senior Fire Officer Leo Andicoy, duha ka anggulo ang gisubay nila karon, subay na sa pagpakigsusing ngadto sa mga residente. Third nato sa electrical, most probably sa ilang mga storya pero mo lagi na i-verify na ako. At the same time katong PWD nga igsuon nila. Usa po na totong lantawon sa anggulo po nako dito. So far sa pagkanto na mo balik sa fire scene karon, at least hoping makakuha pa kog laing mga witnesses dito at least to shed og light sa to investigation. Mubalik usab sila sa fire scene aron pagkuha og sample ngadto sa panimay kung asa nagsugod ang sunog. Ipada ang sample sa laboratory ngadto sa Manila. Sa updated report sa BFP Mandaue, moabot sa 386 ka panimay ang naugdaw sa sunog. Si Chief Inspector Arnel Abelia ang fire marshal nagkanayon nga ang gamay nga dan og hangin ang pipila ka mga hagit nga ilang nasinati kagahapon. Ang mga balay magud is na sa padung na sa dagat, so ang atong mga responders dito rin sila sa kalsada, and ang sunog yun nag-start siya sa tunga pag yun siya, tapos sikit-sikit pang mga balay made of light materials. Then ang isa po ang factor dito ang hangin, kasi kusog kayo hangin mao to paspas gyud ang pag-transfer sa sunog sa kalayo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapin sa 17 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas na sakmit sa Cebu City Police Office sa managlahing anti-illegal drug operations. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante.
Moabot sa 17.2 milyones ka pesos nga balor sa legal nga druga sa nasakmit sa kabalusan sa Dakbayan sa Sugbo silang nga managlahi nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo. Ang labing dako nga nasakmit mao ang operation sa City Intelligence Unit. Di nakakuha sila nga 2 ka kilo sa gituang shabu nga doon standard drug price nga 13.6 million pesos ug gisundan kini sa Mambaling Police Station nga nakakuha 508 gramos nga doon balor nga 3.4 milyones ka pesos. Alas 9:40 gabi aga mga sakop sa CIU sa CCPO sa pagpangulo ni Police Lieutenant Lyndon Mondragon o sa supervision ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, hepe sa kabalusan sa Dakbayan Sugbo, nakasikop sa 2 ka mga high-value individual sa Purok 8, Barangay Kaputhaw nga resulta sa pagkasakmit sa mga binulto sa gituang shabu nga motimbang sa 2 ka kilo nga doon standard drug price nga 13.6 million. Aga mga nadagpan gila nga si Ryan Susuko Balansag alias Insik, 32 anyos, og Marlon Habonero Lopez, 42 anyos nga pulos nagpuyo sa mga lugar. Pagkaalaw na 15 sa kadlawon, laing usa sa mga drug personality sa Mambaling nga nasikop sa bypass operation sa Mambaling Police Station sa City Puntod. Ang nasikop gila sa mga barangay officials nga si Joel Laugico Carol Jr. alias Undong, 22 anyos nga taga Sitio Concepcion, Barangay Pasir sa Dakbayan Sugbo. Siya nasakmitan og mga binulto nga gituang shabu nga doon standard drug price nga 3.4 million pesos. Lakip na aga bypass money. Mato ni Police Major Jonathan Bethoven Taneo, ang hepe sa Mambaling Police Station, nga ang suspitsado gisugo lang matud pa sa usa ka drug personality nga nasa sulod sa Cebu City Jail ug suhunan lang matud pa kini 10,000 pesos. Gingo makabaligya kini nga tunga sa kilo nga tuna sa usa ka kilo matag semana. Diin siya aga mobahin ini ug magpaabot lang siya sa mando siyang amo. Ang iyang area nga hagbunganan siyang supply sa legal nga drugas mao ang Ermita, Dulho Fatima ug Mambaling, lagip na aga mga silingan nga mga barangay. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kato mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo kato nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Karon arita sa atong mga paghisgot-hisgot ato sa ning unahon ang kining politika langga. Kumusta man ang politika dito sa inyohang dapit sa kuan sa Tejero? Barangay Tejero. Kay mo na ka nga murag di gyud na ikalimod no nga murag nagkaduol na gyud ang eleksyon. Gani sa pagkakaroon atong nahibaw-an nga nanay mga consultative meeting nga gipahigayon ang pipila ka mga nagtinguha nga magpapili kuno no sa umaabot nga midterm elections. Ako nadunggan bayang usa sa posible og akong nadunggan usa sa gihugon-hugon nga magpapili mao ang kanhi kapitan sa sa inyong barangay no si Kap Jingjing Kadungo karon konsehal karon sa Barangay Tejero si Cons Gisilo Gigi Kadungog. Yes, moto matod pa niya nga at first daw kuno is murag hesitant siya kay mo na biya ka unsa kadako ang Cebu City. I understand panjo ka na, di ba? Pagtungas lang sa mga bukid kay considering murag 46 ka mga barangay sa North District. So ana gyud ba hatagan jud nimo og higayon kay karon mga panahon na kinahanglan man jud kamo paila. Siguro ilado na ka sa barangay pero uban nga mga barangay pero sa uban nga mga barangay most likely is nakadungog siguro sa imuhang pangan but wala ka kita personal so kinahanglan imo jud ang bisitahon. Unya daghan sad ang mo papilian nga posisyon sa unsa pa imuhang san pag nailhan ka at the end of the day ari gyapon daugon ika last 2 minutes. Lagi mo niya last 3 days. Pero atong nasayran kani si imuhang kani kapitan no si Kap Jingjing Kadungog. Kuan gid ni kanang solid gid kay ni siyang BOPK no. Unya bag-o lang nigawas sa mga balita medyo di pa man sure pero medyo na may mga siak-siak no kaning kang Mayor Michael Rama murag daghan na masyag mga gikaaway karon. Kay matod pa niya naginusara na lang siya. Una na ba so siya. Unya nitingog na pud ang BOPK. Kay katong kausa ni ingon katong nigawas sa balita last week man siguro to si former Mayor Tommy Osmeña ni ingon man nga mapapili kuno siya pagka vice mayor. Vice mayor. Kung musugot si Konsehal Nestor Archival nga magmayor pero ang una ba ay na mas Franklin Onoy. Anong nangyari? Hanggang karon lang is murag wala pa mo hatag og mensahe no mo og pamahayag si ABC President Franklin kung unsa iyang plano for the midterm election.
And so with Daghang nag-atang. daghang atang. Ikaw wala. Wala ko nag-atang. kay mao jud ko nga ako daghan kaayo nga nangumbinser nanguyab nimo karon mga panahon Daghang na. nakigchika. Correct. Kay mo na biya sila unsa ka kaseryoso no mo serbisyo. Murag imuha na siguro na lang gawin. Murag karon siguro mga tana po nimo. Karon ato mga viewers unsa plano na to for midterm election? Mao nang giingon nga mag-observe gyud ta. Pero nausab akong mindset lang ga after the election sa barangay. Kay kanang nakaingon gyud ko nga kanang daghan kay mga developments bisag unsa ang ato ang mga lunod patay nga mga pagdapig no at the end of the day moabot gyud ang panahon nga makatimbang-timbang gyud ka nga murag usay kapoy naman sige tag dapig og maayo niya ikahuman naman sa mga panahon nga di kita ang piliun ba dili kita ang dapigan so may pag-ari na lang ta dapig sa ni dapig sad nato Pero open gyapon ta sa possibilities. Depende. Tungod og alang sa pagserbisyo sa mga Sugboano. Kami alang go ikaw first term man rin mo lang nga elected no. Elected. Lahi gid ang feeling no nga elected ka kaysa appointed ba. Correct. Tinuod kay mura man siya validation nga kanang kabubuton gid ni sa mga tao. Bisan pa man og kanang diserbisyo jud kag maayo ba. During sa ako nga pag-appointed nako is trabaho magita no. Pero karon nga na-elected na ta, murag mo serve more pag siguro kay gihatagan man gyud ka og kanang kuan ba. Mandato sa katawhan nga mo serbisyo gyud no. Ikapila ka dito? Ika-5. Mapasalamatan gihapon ko sa mga residente sa barangay Tejero. Di na sa yun ha. First term ni mo nga pagpapili din ha. Sa BOPK kay ni Diga naman to si Konsehal Nestor Archival ni pagawas na kagahapon or the other day ba to ni pahibaw na siya na siya potential nga line-up so kani medyo natingkang sa akong dunggan kay ningon si Konsehal Nestor Archival kung mudayon manggay siya pagpapili pagka mayor pwede din na lang na di pa ka sure pero na kay line-up mauna di ba ayo mo giga nga sa last part mo atras ka or unsa di ba pero kay mo nakat daghan pa posibleng mahitabo. Daghan sa siya gi-consider. So nigawas nga to nga iya ko nung kandidato pagka kongresista sa South District, mubalik si Congressman Rodrigo Bebot Abellanosa. So I'm expecting lig-on ni ang fight sa South District kay ang muatbang ni Bebot kung magpabilin si Congressman Edo Rama. Lig-on sila kay nakalingkod na best Congressman Edo Rama. Nya nakabantay ko si Congressman Edo Rama karon kugyan kayo kung makitaan ka siya sa publiko, very diba? Visible. Visible kayo siya. Di man ko familiar niya kay taga North Baya ta. Correct. South na sila. Nakabantay lang ko kausa kay di mi atoy event sa ako ang laing mga kanang kalihukan. Laing kalihukan. Ani magudi ka Mi anto siya ningon siya nga kanang wala baya ko nakadawat og formal invite ani pero ni ari man ako mga kuyog lang ko ni ana gid kursus kung kanang wagid ko kay bawo nga nade kay office din ha sa City Hall so pareha sa kang kung bebot kani adto so nakaana ko in fairness kanang ugyan ba kanang visible kaayo makita gyud sa katawhan so ambot unsaon nilang duha kumbati ni silang duha bebot ug Edo no unya karon sa iyang lineup sa South expected ni kani si kanhi Konsehal Margot Osmeña correct medyo nitingkag akong dunggan kani Jose Abellanosa sad kay incumbent. Medyo nitingkag akong dunggan kay si Konsehal Jun Gabuya while he has always been BOPK, pag-ulang ko nakakita og murag post nga siya mo'y namulong sa pikas. On behalf of the Luz man siguro to nga mo'y gidungdung sad nga magpapili pagka mayor for a brighter Cebu kuno. So, ano ko unsa gud ning pagkaunsa nga pagka over the last week man siguro to ni diskurso. Unya pagkahuman gi-announce nga appeal sa BOPK lang. May mga twist. Murag kuan nilang murag kanang labu-labo ba. Lagi Unang makaingon ko nga karon siguro doon na pag yung mga kuan ba posibilidad dito nga mag-usap-usap. Pero at least murag gipailas mga tao siguro sa ako lang tan-aw no is murag nangayo og reaksyon sa mga tao ba nga okay ni siya or unsa. But ultimately more kuan gini siya kanang ako amang diha is ang loyalty sa partido or unsa kay serbisyo lang hiskutan mo serbisyo magyunta di ba ta maingon nga mo serbisyo ko tungod kay under ko ani nga party or unsa di ba so bisan asa ka nga partido mo serbisyo man jud ka so ako lang is di ba jud na naamag na sa ato ang kuan diri sa nasod nga
naagyo tay mga political parties ba. Yes, di gyud malikayan. di gyud na. So, Pero nakoy nabantayan nga shift karon lang ga kay. Sa garan sa akong mga istorya, I don't know. Ako tungod lang ba kay ako lang kastorya pero kanang pangutana naman gud niya asa man taan ni ron. correct. Naagyo ni mga tana. Pero wag naglibog man ang mga tao kay daghan kay choices. Unya kanang mga karaan ng balik na name sa BOPK like sa North, Bebs Andales, Alvin Dizon, Alvin Arcilla. Pero niingon si Konsehal Nestor Archival nga mag-agad pa kuno kung makakuha siya igo nga financial support. Mao mo gina iyang i-consider. Oo, aron pagpundo sa kampanya kani siya nanam na siya kwartahan man ni si Cons Nestor Archival pero kay bawsag ko nga di gid na lalimpod. Kay matod pa ni former Mayor Tomas Osmeña kagabi consultative meeting nila dito sa Barangay Tejero. Na consultative meeting. Something inana ba okay. kay pangumusta, inana ginamalikayan. So niingon gito si Mayor Osmeña nga kani si Nestor Archival gi-issue ni nga mao lagi na tinuod to ingon na kay kwarta. Pero dili pareha sa uban bitaw nga kanang hatag-hatag bitaw kay gusto nila nga kuno dili i-influence ang mga tao pinaagi sa kwarta. Inana bitaw kay tinuod man sa gyud pud nga kung magpapalita unya after sa election kung makadaog na dili mo trabaho. Yamiran na lang ka. Yamiran na ka. Sayaw-sayawan na lang ka. Why project? Sayang. Why panglantaw alang sa dakbayan sa Sugbo. So wala. So nag-consultative meeting na gyud ay sila. Suroy-suroy na. Nagyoy mga nahitabo ng syempre paila-ila as well as said kay dili ba tiaw ang kuan kay midterm elections considering we have 46 barangays for North District, diba? So siguro pa ilan ito nga basit modagan ko baka naman naman mabito nang utana po dito nga wala pa man ako makita si Langga Malo sa kuan kuyog sa grupo o kinsa mga grupo di ba kinsa man nga grupo nare mga message hi kumusta mga pinya ta ay na alams na pero kuan tanaw na nato ha kay ang ako lang sang nabantayan nga gi-appeal didto murag dili man si Congresswoman Cutie Del Mar. Langga sad baya na nato kay pinangga kay ang North District no sukad pa samahan. Gikan samahan si Congressman Raul Del Mar tapos naspasa sa anak. Unya naa ang serbisyo but all of the sudden murag nawa sa eksena. Unya wala pa sad pugko kadungog statement from Congressman Cutie Del Mar. Kung say plano po, di ba? Kay syempre ang mga tao nag-atang mangutana sad nga ngano man kinsa ba ato ang kongresista unya nahibong sad kay ngano man ni nga wa sad na siya nang hilabot ra ba ngano manggi correct inaana ba nga pamahayag kay na ka sa mga politika gid no so atong siguro magpaabot ta sa statement from Congressman Dilmar from ABC President Franklin kung sa ilang plano kay kani sila mga tawhana potential kan mo trabaho nakita mo po nga mo trabaho gyud niya pa no siguro kuan pod ang mga tao gustong masayon pod siguro no ang mga tao kung unsa gyud plano ani at least for now makatimbang-timbang na gyud unsa curious sad kung unsa say plano ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia kay mo man sad siya wala sad ingon siya nga na siya plano mapapili pagka mayor pero wa pa siya kabaon sa tuiga. Diba? Bata, in fairness, kanang safe nga choice, bata pa baya siya. So, pwede pa one term, na pa siya 2 terms na habilin. Correct. Di-float po ang mga pangan ni Cons Dave Tumulak, si Yugi, si Yugi, former PIDEA, former Bureau of Customs Commissioner. So, national level na. O kani siya, magpapili ko na siya mayor, ready na kuno kay siya. Ang iha kay murag better and safer Cebu sa iyang panawagan. Samtang sa laing bahin, Mayor Michael Rama, Singapore-like Cebu City with a touch of Melbourne. Diba? So, kani siya, si Yogi, mapang kabawkin sa iyang vice. Siya ko na magmayor, mapang kabawkin sa iyang vice, ibaw ko, daghan na niya siya mga gipang approach, kay gusto niya kwaon og iyahang konsehal, di lang ko kabaw kung si Dennis Tabar ni kuan ba kasi gipanguya pa na wala ka kahibaw no gichika na siya nya murag iyang giunahunag maayo timbang-timbang diha kay di lalim magkatawa bitaw pug ko kay katoy nala lagi nga Singapore like and a bit touch of Melbourne yan yung mga issue ng gawas pod nga makaadto ka ning Disneyland. So may mahitaw sa mga tao, mahimong Donald Duck. Pwede. Delikado ka ayo, diba? No? Ari na kita padung sa a whole new world. Kana, Pero ang katong imong giingon nga Dave Tumulakan hinapapili pagka mayor,
karon gidungog nga mo ay vice mayor ni Joey Daluz. So nagplastada-plastada na sila, nakadungog sad ko nga lakip sa magpapili pagka konsihal, ubos sa line-up ni Joey Daluz pagka mayor, Ahmed Quizon, former LTFRB regional director. BOPK baya sad ni nga kanang mga higala no kay bana biya ning kuan kanang cons abet. So ambot og unsaon na kanang usay positioning ani Matt Medalye kanhi executive assistant or staff sinaligan ni Mayor Michael Rama karon kuyog ng Joey Daluz. Joey Daluz. Murag nabungkag-bungkag lagi no. Murag kuan kini aligri kay ni siya sa midterm elections kay murag daghan kaayo siguro tang choices siguro. Kana kun dili gini sila magkahiusa bitaw nga dili na lang ka sa among grupo o unsa nga mao na lay ato ang mga tawo pud ba dili na pud bitaw malibog bitaw og kadaghan na bagay ani. Sa pagkakaroon four cornered fight, mahibong ko kay wa pa man ni itsa sa ilahang mga si ABC President Franklin Ong posible kang mahimong five cornered fight. Correct. Kay para mas daghan or unsa kaha. Mao na. Yan paabot ko ni langga malo ko sa pagdisyo kadto kay puyo ta. Sa pagpahibaw na las katawhan, di ba? Puyo ta. Mo ni pangutana nga naghupot og dakong ganti langga. Unya wa naman tay oras mo break sa tagkadali. Nga igbalik ikaw lang sang usa ha. Sige, ako din ang dawaton. Samahin kabubuton. Thank you Daan. Sige, balik mi human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukar ko nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin, babae lang ako. Ano ba ang babae? Mga kasawa! Doon ni mong tarabahin! Wapay ito! Sino pa yun si Victor na tunay? Ano nyo nga, pantay na gana! Sa kamay kinabuwi! Kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Kung saan ka na to, matuman na to ang ilang taksa-taksa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mahimong tao pare? Kita dito lang. Bagid man ang guys, isa may mahimong Monsignor, Bishop, ug Santo Papa. Grabe yan, Sana! Santo Papa man yun!
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy sa atong mga paghahisgutan nga mga isyu karong adlaw. Before anything else, I know my congratulations to Cebu City Health Officer Dr. Daisy Sariego Villa. Tungod kay siyang post sa iyang personal FB account, gi-congratulate o gipasalamatan ini ang Cebu City Health Department for being awarded as Consulta Champions with the highest total number of KPP. Mao kini siya higala ang kaning resulta no sa comprehensive partnership sa Cebu City Health Department ug sa PhilHealth. Diin ang City Health adunay labing daghang PhilHealth consulta package enrollees. So nadawat niya ang maong pasidungog ato sa 2024 PhilHealth Insurance Corporation stakeholders pasasalamat 2024. Ug dili lang kana tungod kay daghan pa kaining awards ang nadawat sa City Health Department early this year. Gani last February 21, ang Cebu City Health Department nakadawat og pasidungog usab from Cebu City Government as Most Outstanding Department sa Big Size Department category in recognition sa department accomplishment and service excellence resulting in the pursuit of a Singapore-like Cebu City. Unya kini siya atol ni siya sa 87th Cebu City Charter Day Celebration Praise Awards 2024. So gawas ana nakadawat pag din siya og kaning Mayor Special Award. So grabe gud kay no ako dining idol si Doc Villa tungod kay gawas nga genuine kay na iyahang pagka public servant kaning nagtan-aw gyud ni siya no alang sa kaayuhan sa mga Subuanon. So Doc Villa, my congratulations and pasalamat mi no nga naa ka diha sa Cebu City Health Department tungod kay syempre gipatuman effectively ang mga programa o proyekto and surely ang Cebu City nagkinahanglan gyud nimo. So salamat kayo and congratulations and of course sa tanang mga naglangkop sa Cebu City Health Department tungod kay kita sayod nga dili lang kini murag binuhatan ni Doc Villa kundi pinaagi usab kini sa abag sa kadaghanan diha sa Cebu City Health Department. Pero lang sa uban diha nga murag medyo relax lang and I'm sure kani si Doc Villa nagtan-aw gyud ni og kinsa sa iyang mga tao ang nagtrabaho under sa iyang department. Once again, congratulations Doc Villa, idol. Thank you so much and naa ka diha sa Cebu City Health Department. Okay? So saling issue nga atong paghisgutan na karong buntaga no. Ato sa puning hisgutan ang bonus sa Cebu City Hall. Kay bautang di pagawas na tuog statement ang Cebu City Government nga posibleng madawat na kuno ang Charter Day bonus o kaning gratuity pay sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Ako ana wa koy supak ang paghatag og bonuses sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Pero kung hatagan naman ng pud og bonus ang kaning mga kanang nagbika lang diha ang mga natug sa pansitan nga nagpaabot lang sa oras kana murag mutingkag pud ako ang dunggan dinha kay kita kay baw punta og kinsa dinha sa mga empleyado no sa Cebu City Hall ang angayan or deserve nga makadawat sa maong kanang bonus kanina gitawag og Charter Day bonus or gratuity pay. So kung maghisgot tayo ng gratuity unsa may ipasabot ani the dictionary definition of gratuity is something given voluntarily or beyond obligation, usually for some service. In most environments, gratuity means the same thing as a tip. Murag kuan lang ni siya mas formal or laisyo lang ni siya nga termino ang mga langga. So madawat kuno ang ilahang bonus no. Tungod kay giaprobahan na sa Cebu City Council ang supplemental budget SB1 ni atong Marso 8 atol sa ilang online special session. So gisgutan dinhi ang paghatag og allocations alang sa palarong pambansa katong transitional housing o syempre kini mga incentives sa mga empleyado. So kung maghisgot og Charter Day bonus, pila man madawat pud sa matag empleyado diha. So atong nahibaw-an nga sa ilahang approved supplemental budget, ang bonus nga tag 25,000 ha
25,000 pesos mahatag alang sa mga casual o regular nga mga kawani sa syudad. Sana all. Ug ang tag 5,000 pesos nga gratuity pay alang sa mga JO o kaning gitawag mga job order personnel dinha sa dakbayan sa Sugbo. So, madawat ko ni sa mga kawani sa syudad kay giingon man nga mga employees are set to receive these bonuses before March 15. So, sa parong adlaw, it's 14 na karon. So, before 15, so most likely karon or dili ugma or unsa man na ato ning kuan kung nadawat na bagin ni siya sa mga kawani diha sa Cebu City Hall. So kamo diha mga makadawat nga mga kawani trabaho sad mo ayo mo pagpaabot sa oras kay baw ko kadi si Mayor Mike Rama di gini siya ganahan og mga tapulan nga mga kuan kaning mga kawani kay nara bagutay nahibaw-an diha nga mga tapulan mo tungha lang siguro nig dawat sweldo dawat limpyo lang ning uban diha. So no gina sa ato ang pagpanerbisyo sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo na ako'y nahibaw-an pero mas maayo gyud nga kamo mga hingtungdan nga mga kawani sa dakbayan sa Sugbo trabahui ang inyong madawat no nga sweldo gikan sa dakbayan sa Sugbo tungod kay kada taxes na buhis na nga inyuhang nadawat ang gibayad sa katawhan. So naturalmente nga mo trabaho pod mo sa publiko. Kay kung dili naman lang ato na lang mo sa inyuhang private clinic lang siguro aron dili mo mahasol og kamoy makabuot og kuan kaning kinsa lang inyuhang serbisyuhan. Anyway, during the session, gibutyag usab ni City Councilor Noel Eleuterio Wenceslao nga may chairman sa Committee on Budget and Finance nga dunay 4,784 ka mga casual and regular employees sa syudad samtang moabot sa 3,357 ang mga job order personnel nga mitutal ang tanang empleyado sa 8,141. So 8,141 ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga kawani diha sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. So pila may gigahin no sa syudad alang sa cash incentives. So naggahay ni sila og 120 million pesos no ang ilang gipangayo for cash incentives gikan sa 963 million pesos nga ilang gipangayo nga first supplemental budget. Gi-emphasize usab during the session ni Councilor James Anthony Cuenco nga only employees with satisfactory performance ratings may makadawat sa entitled bonuses. Sakto gini ang giingon ni Councilor James Anthony Cuenco kay pareha sa private companies or corporate world no ang bonuses nga madawat sa mga kawani is magdepende ni siya sa resulta sa evaluation kaning rating. So syempre kung taas kag grado dako-dako sa imong bonus kay unfair pud kaayo sa mga naglihok sama sa akong giingon kaganina na uban diha nga nagmika dawat limpyo lang unya same lang sa madawat nga sweldo no sa or bonuses sa uban nga dunod patay trabaho dili mo ihap og kuan kaning gidaghanon sa mga serbisyuhan nga mga residente. So naturalmente mo fair enough nga katong mga kuan satisfactory performance nga ratings nga naangkon sa usa ka empleyado mo to'y makadawat sa mga bonuses. So naatong nahibawan usab nga si Councilor Zafra no si Cuenco, si John Osmeña, Councilor Donald Hontiveros ug si Councilor Francis Espares muna ta sila nagdawahayag atong desisyon nila nga mo decline sila sa pagdawat sa maong kuan kani nga entitled bonuses. So, depende na po na sa inyo ha kung dawaton ninyo or di tungod kay naprubahan man po na siya sa konseho sa dakbayan sa Sugbo ug kinsa ang angayan nga makadawat sa maong mga bonuses. So usbon ko sana all no makadawat na sa ilang mga bonuses. I'm pretty sure nga karon pa lang daghan na sa ato mga empleyado diha sa gobyerno ang mapasalamaton sa kagamhanan sa syudad tungod kay syempre 25,000 is 25,000. So daghan na ang mahimo ni ana no maambag ngadto sa ilang tagsa ka mga pamilya and especially karon nga naghinangat na gyud ang Semana Santa. So may uban siguro niya nagplano nga kuan kaning gawas nga magpenitensya or unsa apil na gyud diha ang bakasyon with the family. So kaning 25,000 is kuan igo gini no nga magamit-gamit
uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Usbon ko, kamo mga trabahante diha sa Cebu City Government, mga empleyado, palihog, no? Ipadayon ang paghatag og tinuray nga serbisyo ngadto sa ato ang mga residente tungod kay dili nato gyud kalimtan nga ang ato ang sweldo nga darawat gikan na siya sa buhis sa ato nga katawhan. Okay? So much sa nang bonuses ato sab ning lion, no? Ang nahitabo diha sa may barangay Luok sa syudad sa Mandawi diin kita nasayod nga naigo in taon ni sila sa katalagman. Nadako ang sunog nga nakapikto sa duha ka mga sitio gyud diha sa baong barangay ug gipaubos na ni karon sa state of calamity. Kagahapon sa buntag giaprobahan to sa mga opisyales sa barangay Luok ang resolusyon, no, pagpaubos sa barangay sa state of calamity. Duha ka mga sitio gito ang naigo sa mao nga sunog sa miaging adlaw nga mao ang UTB, no? Social UTB meaning under the bridge o ang sabantayan sa hari. Mato ni Kapitan Raul Kevin Flores Kabaho, nagikinahanglan ang pagdeklarar sa state of calamity. Aron syempre, makagamit sila sa ilang quick response fund sa barangay. Sa talaan sa City Social Welfare and Services, moabot gyud, no, sa 386 ka mga panimay ang naugdaw sa maong sunog. Kagapon sa buntag, nibisita sabto, no, ang mga staff sa CSWS aron sa pag-validate kung naapektuhan ba gyud sila sa sunog, sanglit makadawat man sila og cash assistance. Padayon usab nga gisuta karon sa kabomberohan, no, sa Bureau of Fire Protection sa Mandawi City ang hinungdan sa dakong sunog dinha sa maong barangay. So nagkuha na to sila og mga samples and then ipadala kini siya sa laboratory nga to sa kauluhan aron masayran gyud, no, unsa ang tinuray nga hinungdan sa maong sunog. Di matud pa usab ni Chief Inspector Arnel Abella, mao ni siya ang fire marshal dinha nga gamay ra gyud kaayo ang dan ug hangin ang pipila gyud sa mga hagit nga ilang nasinati atol sa pagresponde sa maong sunog. And kaning panahon sa mga katalagman bitaw mo gawas gyud ang ato ang pagkakuan dito matinabangon. Gani ang siyudad sa Lapu-Lapu, no, under the leadership of Mayor Jonard Ahong Chan, mipadana kini og initial nga tabang sa nasunugan sa barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi. Kani nga silingan ra kaayo ni sila nga Dakbayan. Mipadangat dayon ang siyudad sa Lapu-Lapu og tabang sa mga nabiktima sa sunog. Ilang gihatag ang mga basic necessities, mga kikinahanglan gyud sa kani mga nasunugan saban na lang sa mga unlan, di ba? Mao gyud ni mga butang nga unang gikinahanglan sa mga nasunugan kay tiaw mo na sa usa lang ka pagpamilok, no, nahulot na ang ilahang mga kaptangan. So kinahanglan og haom lang nga hatagan sila sa ilang mga basic necessities sama sa unlan, habol ug uban pa mga gamit nga pwede magamit sul sa ilang evacuation center. So kani si Mayor Jonard Ahong Chan na anda na gyud pud hinuon niya nga muhatag yun siya sa iyang usa ka buwan nga sweldo, no, kung naay mga katalagman nga ingon niini, dili lang ni siya nahitabo sa kaning Mandawi City. So iyang gitunol ang mao nga hinabang ngadto ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez, no. Gipasalig sa niya nga inisyal lang kini nga tabang tungod kay muhatag pa og dugang ayuda ang kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa Mandawi City og gikatakda kini nga moapod-apod pa og or muhatag pa og laing usa ka milyon ka pesos ngadto sa mga nasunugan diha sa barangay Luok. Mato ni Mayor Chan nga ang pagtabang sa mga Mandawihanon maoy kanang pagbalik usab sa kayuhan nga ilang gipakita panahon nga ang iyang syudad usab ang nakasinati sa susamang sitwasyon or katalagman sama na lang sa nahitabo sa barangay Pusok ni adtong Disyembre. Okay, so atong hangyo, no, or atong paghinaot sa mga nasunugan diha sa barangay Luok nga laban lang gyud ani total kay nagtan-aw ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, and of course ang mga silingang Dakbayan nga anda mo kaning mo agak ninyo aron makatindog pagbalik ang atong mga nasunugan. So mao ni ilang giingon lagi nga may pang magbaha kaysa nasunugan kay syempre og mga baha-baha din na pamantay mapunit
dili pariha ni mga sunog nga kalitra kaayo, so ang imong mga hinaguan, di ba? Pipila ka buwan, pipila ka tuig nga imong gipundar din mawa lang tungod sa usaman. Posible pagpabaya sa ubang mga tao nga mahinungdan sa sunog or ingon ni ana, pero di man ginamalikayan tungod kay wa man ta mag-inusara dinha sa pagpuyo sa buong barangay. So amping-amping lang gyud ta og ubanan ginato og mga pang-ampo ila binakaron nga nagsaulog ta or nag-observer ta nag-observer ta sa Fire Prevention Month. So grabe kaayo ang kainit sa panahon. So hulga gyud nga mga mahitabo nga sunog. Napabantay gamay nga oras, no? So atong lakbitan pag-istorya po ning grabe kainit sa panahon karong mga panahon na tungod kay naalarma na gyud ning Metro Cebu Water District sa padayon nga pagkunhod sa level, no, sa tubig sa mga dam nga may usa sa labing dako nga tinubdan sa supply sa tubig sa Metro Cebu, ilabi na sa Haklupan Dam diha sa may dakbayan sa Talisay. Matud ni MCWD Chairman Attorney Joey Daluz, na base sa ilang monitoring sa water production sa Haklupan Dam nga mao ilabing dako nga tinubdan sa tubig. Anaa na lang kini karon sa 272 million liters per day ang ilang distribution gikan sa regular nga 310, no, kamilyon liters, no, or pila man ni siya pagkunhod kinsay maayo dihag math murag na ni siya pagkunhod og moabot sa 38 kapin or 38 million liters. So sa gihimong inspeksyon sa mga opisyalis sa MCWD, nakita na sa mga sapa, no, nga naghinay-hinay na gyud ug uga ang surface water samtang ang nagpalibot na sapa sa dam na uga na sab ug wala na gyud tubig nga makita. So sa habig sa Lusaran Dam, makapang-apod-apod na lang og 20 to 21 million liters matag adlaw gikan sa naandan nga 30 million liters. Apan ang nikunhod pag-ayo og hapit sa katunga mao ang Buhisan Dam gikan sa 6 million liters per day ug anaa na lang kini karon sa mga tawag aning 4 million liter per day ang ma-distribute. Gani tungod sa pagkunhod gyud sa level sa tubig sa mga dam, migo kini ngadto sa 15 to 20% nga household service area nga minus ngadto sa wala nagyoy aga sa ilang malapit, ilabi na ang naa sa elevated nga areas o sentro sa syudad. So kaning MCWD kuan man gyud sila, no, murag di pasalig man gyud ni adto, no, nasayra na to nga di gyud mahutdan og supply sa tubig. So kamo din ha MCWD, dili na siya bag-o ang mga problema, especially karong panahon sa kadating init, no. So mas maayo gyud siguro nga inyo na ning na kuan na panglantawan na daan, no. Kay bao na biyugta nga kuan kaning pipila ang or unsa kadako ang budget diha sa MCWD. So ato ning himuan og kaning long term nga solusyon kay kani posibleng mahitabo na pud siya the following year ug dili na to solusyonan karon. Mao ganitong ilang ipanghambog nga naa na punoy desalination. So ato na siyang ipa-function aron na kani nga masiguro nga mahatagan og igong supply sa tubig ang ato ang mga residente diri sa Metro Cebu or kani inyong gialagaran nga mga residente. So hopefully kung doon na may mahitabo nga water rationing, hinaot nga dili kadaghanan sa mga barangay ang mangayo kay kaybaw na gyud ta when it comes to tubig, daghan kaayo ang nagkinahanglan niini. So I hope nga kaning mga opisyalis dinha sa MCWD sa kagabanan sa siyudad sa Sugbo pagitaan din ni og solusyon na mintras sa wala pa mo grabe ang ato ang problema sa pagkuwang sa supply sa tubig. Wa naman tay oras, no, mga televiewers, no, atong lilion karon na ang giandam, no, unsa may giandam ni Tatay Dodong Limchua sa iyahang pulong og kinabuhi. Ang Ginoo dunay plano alang kanimo. Ug tinguha niya nga magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili siya buot nga mahimo kang miserable ug kanunay bugat ang imong gibati ug puno sa discouragement. Apan ang maayong balita mao kini.
ang imong kinaiya ug outlook sa kinabuhi mahimong mausab kung ihangad mo ang imong mga mata sa langit ug mututok ngadto sa Ginoo lamang. Iya kang hawason sa imong kahimtang. Sa Salmo 3:3 nagingon, apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo akong kadaugan ug ipahuli mo kanako ang kadasig. Sa panahon nga magatubang kitag katalagman, ang Ginoo mo'y manalipod kanato. O kay siya lamang ang makahatag nato kadaugan, nahan siya lang usab ang makahatag kanato og kadasig. Hinumdumi, ang Ginoo may maayong plano kanimo alang sa imong gugma. Siya atong paglaom alang sa umabot. Ug naguban siya kanato sa tanang higayon. Ug tungod ini, maong kamaturan, way katarungan nga kita magulanon. Patuni ang pagka-positibo sa tanan higayon, bisan unsa pa yung sitwasyon nga imong giatubang. Kay ana kanimo ang Ginoo, busa ang bisang unsang lisod nga sitwasyon nga imong atubangon, mahimo niyang usbon alang sa imong kaayuhan. Sa Hebreo 12:2 nagingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo ug mahingpit niini. Mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ginoo, ikaw lamang ang among himaya ug ikaw lamang ang tinguha namong tutukan sa among mga mata. Kay nasayod kabi nga kundili namong ibuwag ang among mga pananaw diha kanimo, among makita ang kahayag sa kalibutan. Ug kining maong kahayag mong among lamdag sa dalan nga among gisubay. Ayaw kami ipamulag kanimo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang pulong ug kinabuhi maoy nagtapos no sa atong programa karon ang Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Daghan kay salamat ug amping-amping ampo mo mga langga. Syempre ato usab nga pasalamatan ang COI, ang Philippine Airlines, of course si Cebu Archbishop Jose Palma, si Nanay Diana Limchoa ug si Tatay Dodong Limchoa nga may nag-andam sa atong pulong ug kinabuhi. And of course atong pasalamatan usab ang ato ang news manager nga si Sir Dennis Tabar, ang ato ang kaubanan diri si Miss Malu Inocando Tabar o syempre ang iyang partner si tawagan ni Sir Manny Rabacal. Syempre atong pasalamatan usab ang kaubanan sa TOC Department, sila si Robert, si Inday, si Matmat, si Andrew, si Juan, si Michael, si Rodel, si of course si Raymond, si Ferdy nga moraga nagiasikaso karon nga buntagan, of course ang miunong hatod diri sa studio si Bruce Labastida. Again, daghan kayong salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Hello Cebu, maayong buntag, nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod. Usa ka pagtuo